God has given us life to live, and that life is best lived by grace. Hello, this is Baljamin at ito po ang Life and Grace. Kamusta po kayong lahat? Malaki na pong bahagi ng Philippians chapter 2 ang atin pong na-cover at hindi ko na po ito mababalikan for review because of time. Subalit, pwede pa rin po ninyong panoorin ang mga previous episodes natin. Kasi po, madali nyo na po itong makikita dahil kung nakikinig po kayo sa Spotify or sa YouTube or sa Facebook, ibibigay po nito sa inyo ang as suggestion list ang mga previous episodes natin na madali nang magbabalikan ang mga episodes na ito kung gusto ninyong panoorin at pakinggan muli. And ako po ay nagtitiwala. I do hope na kayo po ay maraming natututunan sa Panginoon sa pakikinig niyo po ng programang ito. So, magpasimula po tayo. Sa nakaraan po nating pinag-uusapan, madiin na iminungkahi ni Apostol Pablo sa kanyang mga partners dito po sa mga taga-Philippians na bagaman siya po ay posibleng hatulan ng kamatayan, alang-alang sa pagpapahayag ng ebanghelyo ng kaligtasan, nasasabi pa rin niya po ang mga ganitong salita na siya po ay maligaya pa rin. Sabi niya, maligaya pa rin ako na makikigalak sa inyo kung ang buhay ko man ay ibuhos bilang handog para sa inyong paglilingkod at pananampalataya sa Diyos. Wow, napakaganda pong salita nito at totoo talagang nakaka-encourage ng gusto ang mga pananaw at pag-uugali ni Pablo. Na kung haharap man daw po siya kay Nero at hahatulan siya ng kamatayan, he would still joy and rejoice even if he was martyred. Nakaka-encourage po ito. Sana po ganito yung pananaw natin. Subalit, ang talaga pong sinasabi niya sa mga taga-Pilipos ay ganito, na kayo man ay dapat ding magsaya at magala kung ano kuman ay patayin alang-alang sa inyong pananampalataya sa Diyos. Wow! Praise God! Alam niyo po kung pag-iisipan natin ang pananaw na ito ni Pablo, napaka-bold po nito at alam niya na sa kanyang katapatan sa kanyang paglilingkod sa Diyos. Patayin man siya para sa Ebanghelyo, ito ay may lalong higit na gantimpala mula sa Panginoon. Kaya niya nasasabing, dapat rin kayong magala kung ako man ay patayin. Mas nakalulungkot po ito kasi para sa mga taga-Pilipos na malaman at makita na si Pablo ay papatayin. Dahil kalimitan po, mas mahirap itong masaksihan para sa mga nakakakita ng pagdurusa ng iba kaysa sa mismong Kristiyanong nagdurusa. Dahil para nga po sa mga believer na nagdudusa, alam nila that God will compensate them sa pagtayo nila sa pananampalataya. Kaya't kung babalikan po natin ang ating early Christian history, ang mga Kristiyano po na nag-suffer ng martyrdom, sila Apostle James, si Apostle Peter, si Apostle Paul, si Stephen, ang una pong martyr sa Book of Acts. Sina William Tyndale na sinunog po yung kanyang katawan because nag-translate po siya ng Bible into English. At marami pa pong iba na kagaya po ng sinasabi ng Hebrews chapter 11 verse 35. Ang ibig pong sabihin, ang release ay inoffer sa kanila. Kasi ang sabi po dito, sapagkat pinili nila ang mamatay sa pahirap upang sila'y muling buhayin at magtamo ng mas mabuting buhay. Praise God! Kaya po ngayon, tayo ay nakatitiyak at nakikigalak sa kanila dahil they are now in eternity. And God is overwhelming them with His acceptance and presence. Kasi ito naman po yung pangarap nating mga Kristiyano. Ituloy po natin ang sinasabi ni Pablo, Filipos, Kapitulo 2, talatang 19. Ang sabi niya, ngunit umaasa ako sa Panginoong Jesus na suguin kaagad sa inyo si Timoteo upang ako naman ay mapanatag sa pagkaalam ko ng mga bagay tungkol sa inyo. Wow, tingnan niyo po ito. Kung matatandaan po ninyo, inumpisahan natin ang sulat na ito sa mga taga-Pilipos na nagnanais silang malaman ang nangyayari patungkol kay Pablo. And Apostle Paul spent 2 chapters para sabihin sa kanila ang kanyang katatayuan. Ngayon naman po, si Pablo naman nagnanais makaalam ng kanilang katatayuan. At ang sabi niya, ipadadala ko sa inyo si
Timothy dahil gusto kong malaman ang inyong kalagayan. Sa pangkasalukuyang kalagayan ni Pablo sa katatayuan niya sa kanyang pagkakakulong, kung mayroong isang tao na kailangan niya na makasama, lalong-lalo na sa ganitong sitwasyon, this should be Timothy. Ito po ay si Timoteo. But gusto ko pong makita ninyo that even in the worst trial of his life, he was putting the needs of others ahead of his own. Isa po ito sa pwede nating matutunan mula kay Pablo dito po sa pangyayaring ito. Hindi niya lamang pinangunahan at tinuruan ang mga taga-Pilipos na manampalataya kay Kristo. At dahil din sa kanyang genuine, yung totoo niyang interest para sa kanilang spiritual na kalagayan, ipinadadala niya sa kanila ang kanyang most trusted companion, si Timothy. Wow! Willing siyang isend si Timothy to minister to the Philippians in his place. Alam niya na si Timoteo at ang sulat niyang ito para sa mga taga-Pilipos will be a great encouragement sa kanila. And Paul was looking forward sa mabubuting balita na maririnig niya mula sa kanila pagbalik naman ni Timoteo. Tuloy po natin ang sinasabi niya sa verse 20. Sapagkat wala akong sino man na katulad niya na tunay na nagmamalasakit sa inyong kapakanan. Alam nating lahat na maraming nakasama si Pablo sa kanyang pagmiministeryo sa iba't ibang lugar, sa kanya pong missionary journeys, okay? Nariyan si Barnabas, nariyan po si Silas, o yung tinatawag din natin, kilala din po siya bilang Silvanos. Si Lucas, si Demas, si Titus, si Tychicus, naandyan din po, at marami pa pong iba. Pero ang sabi niya patungkol kay Timothy ay ganito, wala akong sino man na katulad niya. Wow, praise God. And why was that? It was because Timothy naturally cared for the conditions of those they ministered to. Ito po yung sabi ng ibang translation sa English Bible. And the word naturally in the Greek word, ang ibig sabihin po nito sa English ay genuinely. Yung totoo. Hindi lang natural. Totoo kasi. Nangyayari po ito because it is genuine sa kanya. Genuine po ito sa kanya. Maaaring yung iba ay na nakasama ni Pablo ay sumusunod sa mga sinasabi ni Pablo, pero si Timothy ay may puso na katulad ng kay Pablo. Think about those things. Sabi po ulit ng New English Bible, there is no one else here who sees things as I do. There was only one who had the same way of thinking kagaya ng kay Pablo. Ang pwedeng ibig sabihin po nito, ang sapang pwedeng ibig sabihin nito ay nung mag-express po si Pablo ng kanyang radikal na pananaw na kaya niyang magalak kahit sa gitna ng posibleng kamatayan, we can suppose that Timothy had that kind of attitude too. He had Paul's heart and his way of thinking and doing things. Maganda at mahalagang prinsipyo po ito na pwede natin itong i-apply maging sa business natin, sa pagninegosyo natin, o kahit sa anong ginagawa natin. Kailangan nating magkaroon ng mga kasamang kaparehas ng ating pag-iisip at ng ating puso. Alam niyo po, mas malaga po ito kaysa magkaroon kayo ng mga taong kasama na qualified at magagaling at may mga skills na makakatulong. Hindi ko po sinasabing hindi mahalaga ang talent at skills, pero mas higit na mahalaga kung ang mga makakasama mo sa isang mahalagang gawain ay kaparehas ng iyong puso at ng iyong pag-iisip. Alam niyo po, I will go for a person who is less talented than others, pero kaisa ko naman sa puso, kaysa sa mga taong maraming talento na palagi namang nagrereklamo at nakikipagtalo. Napakahalaga po na magkaroon po tayo ng mga kasama na kaisa natin sa ating puso.
Puso na willing makinig sa Panginoon at unahin ang nais ng Diyos kaysa sa sarili. Alam niyo po, magkakamali at magkakamali pa rin tayo, subalit ang puso ng taong matuwid ay siyang kinalulugdan ng ating Panginoon. Tayo man po sa buong buhay natin ay magkakaroon lamang ng iilang Timothy relationship. Ito po yung special. Ito po yung hindi mahirap i-maintain compared sa iba. Dahil it happens naturally or genuinely, kagaya po ng pinag-usapan natin. Actually, for me, it happens supernaturally. I believe na supernatural po ito, yung magkaroon kayo ng mga kasama sa pagmiministeryo na kapareho ng ating interes at ng ating concern. Tuloy po natin, Filipos Kapitulo 2, talatang 21. Sapagkat pinagsisikapan nilang lahat ang para sa kanilang sariling kapakanan, hindi ang mga bagay ni Hesukristo. Alam niyo po sa relationship ni Paul at ni Timothy, maraming bagay ang pwede nating masabi katulad ng si Timothy sa pag-iisip niya ay gaya ng katulad ng kay Pablo. Pero ang binabanggit ni Pablo patungkol kay Timothy ay ganito, he was not self-seeking. Timothy was not selfish. Yun po yung ibig niyang sabihin. Ito po yung main trait ni Timothy kung bakit siya ay naging isang faithful messenger whom Apostle Paul could totally trust. Alam niyo po, I remember when the Lord brought me to another ministry after being released by our senior pastor, yung una pong senior pastor ko, whom we have served. Kami pong mag-asawa ay naglingkod dito. And being new to the church na pinuntahan po namin sa leadership nito, the head pastor po, yung bagong head pastor, was observing how I am responding to his instructions at ang puso ko sa pagsunod at paglilingkod. Hindi po nagtagal, inalok niya po sa akin na ako po ang magpastor at pansamantalang alagaan at tingnan ng iglesia habang siya po ay nasa ibang bansa. Narinig ko po siya minsan sa pulpito, giving his reason for choosing me over others. Nakakita siya ng katapatan kung paano ko minahal ang mga miyembro ng iglesia kaparehas ng kanyang puso. Ang pastoral work po na ito ay tumagal ng 7 taon. At sa aking pananaw, ito po yung years where the ministry reached its peak. Dito po sa ministeryong ito, ako po ay nag-full-time at iniwanan ang tagumpay ng dala ng engineering career. And I truly believe that the reason why the Lord led us starting this ministry dito po sa Australia is because of faithfulness at puso sa paglilingkod, higit sa sariling ambisyon sa buhay. Selfishness greatly limits what God can do through us. Ang Panginoon ay pangungunahan tayo na gawin ang mga bagay na kalimitan ay walang benepisyo sa pangsarili nating advantage. Kaya't kailangan nating mamatay sa ating mga sarili. At habang hindi pa tayo namamatay sa ating mga sarili, we will always be resistant to following the leading of the Lord. Praise God, purihin ang Panginoon. Filipos Kapitulo 2, talatang 22, ito po ang sabi niya, ngunit nalalaman ninyong subok na si Timoteo kung paanong naglingkod ang anak sa ama ay kasama ko siyang naglingkod sa Ebanghelyo. Wow! Tingnan niyo po yung comparison na ginawa ni Pablo kay Timothy. Timothy had proven himself. He had proven his love for the Lord and for Apostle Paul through his actions. I want to say this to you. Hindi po nakabase sa grace ang feelings ni Paul kay Timothy. Maaaring magulat po kayo dito, but this is true. Ito po ay nakabase sa mga kilos ni Timothy. Ang pagtanggap sa atin ng Panginoon ay laging nakabase sa kanyang mayamang biyaya. Kaya't lagi kang katanggap-tanggap sa Panginoon. Yun po yung tinatawag nating vertical relationship. Vertical relationship, ang Diyos sa tayo, di po ba? Ngunit yung horizontal relationship, yung relationship natin sa ating kapwa-tao, hindi maiiwasang ibase ito sa ating mga pagkilos.
Maraming tao po ang gustong sila ay pagkatiwalaan. Parehas siguro na kung paano pinagkatiwalaan ni Pablo si Timothy. Pero kaunti lamang ang willing to earn that trust. Some even get upset if the trust is not extended to them. And they try to demand for it. Kailangan nating pagtrabahuhan ang tiwala ng isang tao. Ang mga faithful na tao ay so busy being faithful that they never demanded for anything. Kung di pa nila nakukuha ang tiwala, they just work harder. Dahil ang trust is a gift. Importante po na makatagpo tayo ng mga taong makakasama natin sa ating buhay na faithful and proven. Napatunayan. Okay? And the reason Paul had committed himself totally to Timothy is because he had proven himself. Naglingkod siya kay Pablo para sa ebanghelyo ng kusang loob. Hindi po siya pinilit. Nakasama siya ni Pablo nang sila'y tinuligsa, maparusahan, magdusa. At dito po napatunayan ang kanyang katapatan. Hindi niya po iniwanan si Pablo. Hindi po siya umatras sa labanan. Sa panahon po natin ngayon, hindi naman lahat, pero maraming kabataan ang hindi nakakaunawa dito sa sinasabi ko dito ng husto. Iba po kasi ang masasabi natin sa mga taong pagkalipas ng maraming taon ng tapat na paglilingkod, hanggang ngayon ay nananatili pa rin tapat. Tapat sa kanilang paglilingkod, minamahal pa rin ang kanilang pamilya, ang kanilang asawa, nananatili pa rin zealous sa paglilingkod sa Panginoon pagkatapos ng maraming taon ng pagmiministeryo. Iba po yun. O mayroong may mas talino, mayroong mas matalino, may mas higit na sipag at charismatic ang dating. But they have not been proven. Yung madaling sumuko o umatras sa labanan, hindi nakatatagal sa pagtitiis, madaling madala ng emosyon sa kahirapang pansamantalang nararanasan. Si Apostol Pablo po, na siya ring sumulat ng aklat ng Roma, ay nagsabi patungkol sa pagtitiis. Ang sabi niya po sa Roma, Kapitulo 5, talatang 3 hanggang 5. At hindi lamang gayon, kundi naman nagagalak tayo sa ating mga kapigatian. Nalalamang ang kapigatian ay gumagawa ng katiyagaan. At ang katiyagaan ay nagpapatunay at ang pagpapatunay ng pag-asa. At ang pag-asa ay hindi humihiya, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nabubuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Ang sabi po ng verse 4, ang katiyagaan ay gumagawa sa atin ng pagpapatunay. Napuprove po tayo, napapatunayan po tayo. Sa English translation, ito po, ang sabi po dito ay experience or proven character. Yung napatunayang karakter or pag-uugali. Alam niyo po, ang Greek word na ginamit po sa word na experience dito ay dokime. Hindi ko po alam kung tama yung pagkakasabi ko. But it means approved character. The quality of being approved as a result of test and trials. Yung iba po, dinidefine to as, this word as, sa verse na ito, yung pong definition nila ito is the temper of the veteran as opposed to that of raw recruit. Yung pong veteran po, salita po ito sa mga nakipaglaban sa war. Therefore, this verse is speaking of the character that is produced as a result of having fought battles and won. Yung pong nakipaglaban sa digmaan at nanalo. Kaya malimit, sinasabi po natin sa isang tao, mayroon nang napatunayan na sasabihin natin, aba, veterano na yan sa larangan ng pagmiministeryo. Ibig sabihin, marami na po siyang pinagdaanan, hindi siya sumuko, at meron po siyang napatunayan. Ang ibig sabihin, yung mayroon nang napatunayang resulta ng mga dinanas nilang iba't ibang pagsubok sa buhay at pagmiministeryo. Ituloy po natin, Filipos
Kapitulo 2, talatang 23 hanggang 24. Siya nga ang aking inaasahang suguin kaagad kapag nakita ko kung ano ang mangyayari sa akin at nagtitiwala ako sa Panginoon na di magtatagal at makararating din naman ako. Nagpatuloy po si Pablo na sinasabing bago niya ipadala si Timoteo sa mga taga-Pilipos, ay nais niya munang malaman ang verdict na hinihintay niya na ibaba mula po kay Nero, so that Timothy could inform his friends at Philippi kapag pinadala niya po si Timothy. Tandaan po natin na si Pablo ay humaharap sa posibleng execution sa mga kamay ng mga Romano. Posible siyang patayin. And there he was waiting to hear his sentence before he sent Timothy to them. But in verse 24 po, this makes it clear na ang paniniwala ni Pablo ay mapapalaya siya ng Panginoon. Apostle Paul firmly believed that the Lord would have him released. Kaya naman marami pong magkakaibang pananaw kung paano nagwakas ang dulo ng buhay ni Apostol Pablo. Kapag tinignan po natin ang early church tradition, may mga nakapagsulat po na si Pablo ay nakalaya mula sa imprisonment dito po sa Roma at nakarating pa po daw siya ng Spain, kagaya po ng nabanggit niya mismo sa Romans chapter 15, na nais niyang dumaan sa Spain. Ganon din po dito sa aklat ng Titus, chapter 1, na binanggit niyang iniwanan niya si Titus sa Crete para makapag-establish ng mga leaders sa church doon. Subalit, hindi ito nabanggit sa account ng mga gawa na naisulat po ni Lucas. Posible nga po na napalaya si Pablo according sa early church tradition. But these are extra biblical writings na hindi po nabanggit sa Biblia. Kaya nga, nagkaroon ng iba't ibang opinion on whether si Paul ay napalaya sa prison o hindi. Pero kapag binasa natin ang dalawang huling verse, sa huling chapter ng mga gawa, ito po sa Acts chapter 28, verse 30 to 31. Si Pablo ay nanatili ng 2 buong taon sa bahay na inuupahan niya. Tinanggap niya ang lahat ng pumunta sa kanya. Ipinapangaral niya ang paghahari ng Diyos at itinuro niya ang mga bagay na nauukol sa Panginoong Jesucristo ng buong kalayaan at walang anumang nakahadlang. Ang scriptures po na ito ay nagko-conclude ng narrative ng buhay ni Pablo without giving us the final chapter. Dito po sa mga verse na ito, naiwanan siyang nakakulong sa Roma. Naniniwala tayong ito po yung most fitting way to deal with it. Although there were other biblical writings, these are not conclusive at ang Biblia pa rin ang ating final reference. Kung talagang i-consider ng gusto, we can say that the ministry of Apostle Paul never did end. He made disciples, hindi lang po converts ang kanyang ginawa. Nagturo po siya, patuloy siyang nagturo at naging mga disipulo ito. At sa mga sulat ni Pablo, he ministers to more people today than he ever did in all his missionary journey or travels. Hanggang ngayon po, ang mga sulat niyang ito ay patuloy na nakaka-encourage sa atin at natututo pa rin tayo patungkol sa ating Panginoong Hesus at nagagamit natin sa pagpapahayag ng mabuting balita upang marami pa po ang makaalam ng kaligtasan kay Kristo. Nakasisiguro po akong sa panahong si Pablo ay humarap sa Panginoon, ang mga kataga ng Mateo Kapitulo 25-21 ay kasama sa kanyang narinig mula sa Panginoon. Ang sabi po dito, "Well done, good and faithful servant. Enter into the joy of your Lord." Umaasa po akong ganito rin ang maririnig ko sa Panginoon sa aming mukhaang pagkikita at kayo man ay ganito rin po ang inaasahan ninyo sa ating Panginoon. Mabuhay po kayong lahat mga kamanggagawa kay Kristo. Salamat po sa patuloy ninyong katapatan sa kanyang panawagan sa inyong buhay. Magpatuloy po tayo next time. Ito po si Baljamin nagsasabing, life is best lived by grace. Shalom!